What's up mga ka-heroes? Welcome back to my channel. So, sa araw na to, ah, hindi na kasi ako nakakabilad sa araw. Kumaga kulang na ako sa vitamin araw. So, nandito ako sa rooftop namin sa mga ibunan. Yan, good morning to the world. Good morning, Bahrain. Ayan, ito yung sa labas ng rooftop. So, dito merong ayan, ang ganda ng araw ngayon. So, yun, si Haring Araw. Good morning, good morning. Good morning, world. Ayan po, sa hagdan. So, dito ako maghihintay ng vitamin D. So, maghihintay ako. Parang gusto ko siyang ilakad. Yan mga ibon guys. So, makikita nyo. So, maraming ibon. Hintayin ko si Haring Araw. At napawisan naman ako ng konti. Naghihintay. Habang naghihintay tayo. So masarap pa tong araw na to ngayon. Kasi maingay pag ako'y bababa. So, ang daming sarap makinig sa ano ng ibon. So, upo ako sandali dito kasi kung bababa ako, Bismillahirrahmanirrahim, ako malaglag sa upo ng konti. Gusto ko yung ano niya, sikat ng araw niya. Ayan, ang gandang makinig sa mga huni ng ibon. Ay. Ayan. Naka-stretch na rin ako. Ang sarap ng ano niya, no? Hindi pa siya umano. Ang ganda ng ibon doon guys. Yan. Kaya, ano tayo sa sikat ng araw sa Bahrain. Ang ganda makinig ng huni. Take a look to the beauty of the world. So, thank you Lord. Thank you sa araw. Oh, yan. Pataas na po yung si Haring Araw. So, sakto yan. Ang kanyang sikat hindi na talaga ako nakakalabas sa no. Kasi, unang-una, natatabunan ng building yung palibot namin. Kung hindi ko sasadyaing lumabas, hindi ako masisikatan ng araw. So, kailangan din natin paminsan-minsan na masikatan para yung ating katawan maging masigla. Sabi nga, health is wealth. Ngayon ko nga na yung kailang nagkakaedad, naalala ko yung sabi ng teacher namin na mahalin. Sabi niya, everyday lagi tayong magpasalamat kasi buhay pa tayo. So, at wala tayong sakit. So, number 1 talaga yung wala tayong sakit Kasi kung may sakit tayo, paano tayo makakatrabaho?
So katulad namin, ang trabaho namin dito, talagang ay lumipad mga ibon, oh. Talagang napakahiktik sa ako. Lately na lang na nakinaya ko yung trabaho, kasi talagang nasabi ko sa sarili ko, makahanap ako ng amo na kaya ko yung trabaho, magi-stay ako ng matagal. Awa naman ni Lord, nakatagpo ako ng amo na kayang-kaya ko yung ugali, kayang-kaya ko yung trabaho. Kasi sa iba talaga, mga maidereros, ay grabe talaga ang trabaho. Alam nyo, kaya pag may nakita kayong OFW, hindi nyo alam ang mga pinagdaraanan niyan. May kahirapan, as in. Ako kasi, pag hindi ko kaya, umaalis talaga ako. Katulad nung unang punta ko dito, nagtiis din ako ng 1 taon. Pero dahil sa hindi ko nakinaya yung ugali, yung policy na hindi ka pasasahurin, 5 buwan kang hindi pinapasahod, tapos 2 yung trabaho ko, kusina at saka sa shop, talagang walang rest. Pagkatapos mo sa bahay, punta ka na naman sa shop nila, doon mo na naman gagawin ng sekretary, ano ka doon, cashier, worker. Tapos pagbalik mo, wala talaga, asin yung katawan ko patang-pata na, walang pahinga. Imagine, ang pahinga ko dapat 4 to 6, hindi ko na yun napapahinga kasi bubukas na naman ako ng shop. So siguro nanalangin ako na bigyan ako ng amo na mabait. So walang ibang paraan, pero hindi ko to ina-advise sa mga mga nagtatrabaho dito. Pero ako, naglakas ng loob lang talaga kasi sinaktan yung kasama ko sa bahay. Kaya naisipan namin tumakas. Alam, first time ko yon na ganun ang mangyari. Madaling araw. Madaling araw kaming tumakas, 3:00. Tapos, nag-apak lang ako. Alam, ang dadaanan pa namin yung bahay, ay yung room nung matanda. Pero hindi ka, dahil siguro may edad na, hindi niya namalaya na kami ay tumatakas. Alam mo, buti sira yung shuttle at hindi automatic. Itinaas ko yung shuttle, tapos nakaapak kami palabas. Bit-bit namin ang aming mga konting damit sa basurahan. 3:00 siguro. Tapos yun pala, ang mga Muslim dito pag 5:00 ng Friday yata yun, hindi ko na malayan, basta Friday yata kami. Tapos mayroon palang simba pag Biyernes. Merong mga lalaki na pumupunta sa masjid. So 5:00 siguro kami nakatapos. Tapos tinatago namin yung aming bitbit kasi mayroon na kaming kinuntak na kaibigan na paglalagyan namin, kapitbahay din namin. Pero inadvisean kami na wag kaming tumakas kasi madadamay nga siya. Sabi ko, wag kang mag-alala, pupunta muna kami sa friend namin sa ibang lugar. Hindi kami didiretso ng embassy kasi nga sarado. So ang nangyari, nakaapak kami. Tapos todo tabo na mukha. Ay, naranasan ko talaga yung mag-run away. Grabe, as in. Tapos pumunta kami sa kaibigan namin. Doon kami nag-stay ng 1 araw. Tumawag muna ako sa embassy na na tumakas kami. Sabi niya, kasi nga sinaktan yung kasama ko, sinipa ng matanda. So tumawag kami, ayun, accept naman kami. So kinabukasan pa kami na nakapunta doon. So wala ako, guys, alam nyo, wala akong dalang pera kasi kapapadala ko lang. Alam mo, laman ng pera ko 600 pills. Alam mo, pag si Lord ang tumulong sa gumawa ng paraan, alam mo, nakarating ako ng embassy, wala akong
Wala kami pinamasahe. Pinamasahe na lang kami ng kaibigan ko. So, awa ni Lord, nakarating kami doon. Nasikaso ko yung Inasikaso namin yung aming case. Siyempre may kaso kami. Yan, maraming mga panakot na keso makukulong kami, keso ganyan, keso ganon. Pero alam mo, dinala ko lang sa panalangin talaga. Nag-pray ako. Lahat na lang yata ng sikta na pupunta doon sa embahada ay sinasalihan ko. At nagpapa-pray over talaga ako. Sabi ko, pray over na gusto kong maayos na tong kaso namin kasi depende pa kasi sa amo kung ikaw ay papayagan or pauwiin na. So yung kasama ko gusto niya nang umuwi kasi 4 years na rin, saka to finish contract na siya sa pangalawang pagbalik niya. So ako naman gusto ko magtrabaho pa kasi 1 year broken contract ako 1 year and 2 months pa lang yata ako or sa kanila, kumbaga broken contract. So ganun nga ang nangyari. So 3 buwan ako doon kasi ang ginagawa kasi kailangan namin maghintay sa employer na puntahan kami para maayos. So shout out sa mga taga Philippine Embassy sa Bahrain. Talagang yung time na yan si Labor Attaché Santos pa ang labor dito, pero masigasig na yun na labor siya kasi yung mga pagkain ng mga tenants doon, talagang yung mga yan sa taot sa mga kapangpangan, talagang nagbibigay ng food supply sa embahada. So isa na kami doon sa mga natulungan. Talagang may mga bigas kami, may mga every may pumupunta doon para sa mga distress na OFW kasi tulad namin. Pero nung time na yan, nagpa part-time ako para hindi ako mainip. Mayroon akong kita nung time na yan kahit nasa embahada ako. So yung unang punta sa amin, ang sabi pauwiin daw kami. Pangalawang session sabi magbigyan daw ako ng release, tapos yung kasama ko pwede nang umuwi ng Pilipinas. Pangatlong pating kasi magtatapos na yung yung aking contract, kailangan makahanap na sila ng sponsor ko. Nakahanap ako kaso ayaw nila yung sponsor na na nakuha ko kasi taga Europe. So yung pangatlong balik na naman, yun sila na mismo ang nagbigay sa akin ng sponsor. Itong mga amo ko. Nung una ayaw ko pa talaga kasi alam mo naman gusto ko nga puti. Pero napilitan na ako kasi tapos na yung kontrata ko, yung aking visa. So sa madaling salita, napilitan ako dito sa Bahrain na magtrabaho. So awa ni Lord, ayun, close case na, nandito na ako ngayon, tagal na ako dito. So yun lang guys.